Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So lahat nga ng atensyon ngayon ay nakafocus kay Luka Doncic, Anthony Edwards at Kyrie Irving, and rightfully so. Sila nga ang mga star players ng kanilang mga koponan, so expected yon. Ganun pa man, malaking dahilan sa panalo ng Mavs sa past 2 games ay ang center duo ni Daniel Gafford at Derek Lively Jr. Si Gafford ay nagtala noong Game 1 ng 10 points and 9 rebounds at 16 points, 5 rebounds and 5 blocks naman sa Game 2 on 8 of 10 shooting sa field. Habang rookie Derek Lively Jr. naman ay 9 points and 11 rebounds noong Game 1 at 14 points, 9 rebounds sa Game 2. Sa series na ito ay perfect 10 of 10 pa nga siya sa field and 18 of 20 sa last 4 games. Wala kang sagot ang Timberwolves sa pick and roll ng Dallas Mavericks, lalo na kapag nakapwesto na si Luka Doncic at nasa likodan na niya si McDaniels. Automatic floater na ito o kaya naman alley-oop pass. Isang solusyon dito ay ang tumulong ang weak side defender, which is ang ginawa ng Clippers at OKC. At ang resulta nito ay nagpaulan nga ng 3 points si PJ Washington. At ito nga ang mahirap sa Dallas Mavericks dahil talagang pick your poison. Aasa ka na lang nga na magbinti si Luka o kaya naman ang mga corner shooters. Subalit kapag gumana ito lahat, sasamahan pa ito ng kanilang mahigpit na depensa, game over nga talaga. So titingnan nga natin next game kung dedepensahan na nila ang lob pass at hahayaan nila si PJ Washington na tumira ng mga open corner 3-point shots. Ito nga ang resulta kapag hindi mo kayang depensahan si Kyrie at Luka ng one-on-one. Talagang may malilibre. It's either the corner shooters o kaya naman ang mga lob threat. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jaylen Brown. Sa Game 2 kahapon ay nagtala siya ng 40 points habang si Jason Tatum naman ay 23 points lamang. Since nang dumating si Jason Tatum sa Boston Celtics, si Jaylen Brown ay palagi nasa shadow ni Tatum bilang ang number 2 option, tulad na lamang sa All-NBA team. First team nga si Tatum, ngunit si Brown ay hindi nasali kahit sa third team man lang, kahit may mga games nga kung saan siya talaga ang best player ng Celtics. Ngayong playoffs ay nagtatala si Jason Tatum ng 25.2 points per game, habang si Jaylen Brown naman ay 25 points per game, ngunit ang malaking pinagkaiba nga ay ang kanilang efficiency. Si Tatum ay 42% sa field at 26% sa 3 points, habang si Jaylen Brown naman ay 55% sa field at 36% sa 3 points. Bukod na lang nga sa mas mataas ang average points si Jaylen Brown kaysa kay Jason Tatum, higit na mas efficient din ito. Ganun pa man, nananatiling si Tatum ang number 1 option ng Celtics offense. Nag-average nga si Tatum ngayon sa playoffs ng 19 shot attempts per game at si Jaylen Brown naman ay 17. It's always been a debate kung sino ba ang better player. Well, posibleng si Jason Tatum pa din nga ang mas complete player kung pag-uusapan din natin ang all-around game. Mapa-rebounding man yan, basketball IQ at playmaking. Ganun ba man kung sino ba ang better scoring option, ibang usapan ngayon mga kaibigan. Posibleng mas magaling na tagagawa ng punto si Jaylen Brown at mas consistent din. Sadyang mas matangkad lang nga si Tatum, so mas madali siyang makakuha ng mga mismatch na gumagawa ng double team dahilan upang malibre ang ibang players. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kailangan ng gawin ng Celtics si Jaylen Brown bilang ang kanilang number 1 option sa opensa instead of Jason Tatum?